Good morning mga tropa. So dito na naman tayo sa Power Skills Technical Center. So samahan nyo kami ngayon at papakita namin sa inyo kung paano mag-lubricate ng brake system. Bakit ba nag-lubricate ng brake system at ang mga purpose nito, bakit natin nilulubricate ang brake system. So, andito po tayo ngayon sa Power Skills Technical Center. So, andito si Michael. Ayan. Si Romel. Ay, si Romel pala. Sorry. Si Romel. Andito yung kotse natin. Si Sir Mac. Si Glick. So, pinapa-PMS natin sa kanya ang ating unit. So, Romel, ano ba ginagawa natin dyan ngayon? Sir, bali maglalagay lang tayo ng mga grease sa mga grease point nung parte ng brake system natin sa front wheel ko. So bali ito sa rattle clip, lalagyan muna natin siya. Ito yung paglalagyan ng mga ating brake pad. So ito yung sa outer. Bago natin siya ikabit, lagyan muna natin yung yung mga grease point niya. Ano ba mga grease point niya? Ito sir, bali ito yung sa grease point niya. Ito kasi inalapat dun sa may rattle clip eh. Oo, okay. So kailangan lagyan muna natin ito bago natin sila ikabit. Yeah. Mga tamang amount lang. Brake piece. Huwag naman yung wag naman yung So bakit ba kailangan i-lubricate yan? So kailangan i-lubricate ito kasi yung play nila sir, habang nagbe-brake tayo, pag nagre-release tayo ng brake, kailangan maganda yung play nila dun sa loob ng nung ating caliper sir. Okay. Pag hindi nyo sila ilagyan sir ng gano'n, yung mga grease point niya, so may chances na mag-stack up sila. Pag stack up sila, yun na yung nagkakaroon ng mga issue na may ingay yung pagbe-brake natin dahil hindi na lubricate yung mga grease point niya. So, yun, sabi ni Michael, kailangan daw i-lubricate yung mga grease point ng ating brake system kasi pwedeng mag-stack up. So, lalo-lalo na sa disc brake, di ba Michael? Kasi open yan. Yes sir. So, nababasa. So, ano ba yung ginagamit nating pan-lubricate yan? Sir, yung tamang ginagamit natin dyan yung kinuha nila sir yung Brake paste? yung brake paste sir. Katulad ng Worth sir, yung mamahalin nyo, mas maganda yung gamitin kasi kahit na mag-washing tayo ng natin, ng rotor disc, hindi siya nawawash out. Yes sir, stick pa rin siya. Hindi katulad ng mga ordinary sir, mawawala ka. Eh pag grasa, pwede ba yun? Pwede naman, kaso lang expect mo na mawawala ka agad siya pag nag-washing ka. Matatanggal yun. Nawawasa. Unlike dun sa ano. Unlike dito sir, tatagal talaga sira. Hindi sila basta-basta mawawala sir. So ano, dyan sa, ano pa yung mga nilulubricate? Dito ba sa, sa caliper na yan, anong mga nilulubricate dyan? Ito sir, pagdating dito sa may sliding pin niya sir, kailangan mo siyang lagyan dito sa may, labi lang sir. Sa labi lang niya sir. Saka sa yung pin, yung Yung loob. pin niya sir. Yung sa Saan bolt. yun? Saan ba lalagyan yan? Sa loob? Ito sir, sa loob sir. Okay. So, para ito kasi yung papasok dito sa loob ng sliding pin eh. Para hindi kakalawa. Sir. So ano mo naman magiging cost niyan pagka nag-stack up yung slider pin na yan? Katulad ng sinabi ko sir, yun nga, may chances na hindi siya magre-release kaagad yung brake mo, mag-i-stack up siya sir. So, kadalasan parang dragging yung takbo niya. Nagbe-brake drag. Tapos pwede rin siguro pag itong kaliwa lang nag-stack up, nagpo-pull siya sa one side. Yes sir, brake, pag nag-brake ka, parang may gabig. So ano naman yung pinalilinis mo yan? Ito sir, grease na siya. Ang pinalilinis dito sir, yung itong brake cleaner natin sir. Yan. Brake cleaner sir, bago nyo siya lagyan ng mga grease points, siyempre kailangan nalinis nyo siya ng brake cleaner. Yung rotor disc, tapos yung mga brake pad, tapos yung sa rattle clip, tapos noon lagyan nyo na siya ng yung mga grease point niya. Okay. So, ayan ang purpose niyan. So, para guys ang mga grease point sa disc brake, front disc brake. Okay, so ginagamitan din nila ng brake cleaner. Bendix. Baka naman Bendix. Baka naman daw, okay? So, ayan, nakakabit na ni Michael yan. So, andito naman tayo sa likod ngayon.
sa may likod ng kotse, sa brake drum. So, tanongin natin to si Michael. Michael, ano ba ginagawa natin dyan sa kotse ni Sir? Ito po mag-ano tayo ng brake cleaning. So ito drum brake po siya. Then ito kung makikita natin, marami na siyang dust. Ito nanggagaling to sa pinaka-brake shoe niya. Sa paggamit natin, nagkakaroon siya ng mga ganito. So kailangan kasama siya sa preventive maintenance na na-check natin kung mga ganito naki-cleaning. Kasi ito yung isa sa mahalagang part ng sasakyan natin, yung brake system. Isa sa safety na kailangan natin ma-maintain para yung biyahe natin laging smooth. So kailangan natin mag-brake cleaning. Yeah. So, ano pa gagawin mo dyan, Michael? Bukod sa linis? Ang pinakaano natin dito, sir, ilulubricate natin yung mga moving parts niya. Like ito may mga grease point kasi tayo na tinatawag. Saan ba grease Itong point mga yan? to, grease point yan. Pero sa likod tayo mag-grease kasi yun yung nakakontak sa backing plate niya. Para hindi siya nag-i-stack up, tsaka yung mga lumalangit-ngit na tunog minsan sa brake. So, pag hindi nilubricate yan, so possible, lalangit-ngit. Yung ba yung Yan, mga sir. squealing sound? Yan sir, yung mga Pag squealing may sound. preno mo, na apak ng preno, bitaw, umiingit. Oh sir, kasi yun, mga tuyo na yung lubrication niya. Bali, kung makikita natin, ito yung pinaka grease point niya, pero sa likod na part tayo maglalagay. Oo. Kasi yun yung may Kasi- contact na metal to metal. May contact metal to metal doon sa backplate. Oo. So ano pa, i-adjust pa ba yan? Oh sir, yung meron naman tayong tinatawag na self-adjuster, pero mas the best pa rin na nagmamanual adjust tayo para alam natin na tama-tama yung brake natin, malakas. Oo. Kasi kung aasa lang tayo dun sa manual adjuster niya, ay sa automatic adjuster, baka hindi na nagpa-function ng maayos yun. At least na-check natin na yung adjuster niya dun sa manual. Mas maganda yung manual adjust din natin Kasi siya. pag na-adjust, na-check yung adjuster Opo. kung hindi stack up. Oh, sir, yun. For example, hindi natin na-adjust yan, ano magiging disadvantage niyan? Kasi pag hindi siya nag-a-adjust ng kusa or hindi natin na-adjust, medyo malalim yung preno, mahina. Yun ang yung safety natin lagi. Hihina yung preno tapos common yan, parang napupuwersa yung preno sa harap di ba? Oo, sir, kasi Dahil self-adjustment yung disc brake sa harap. kung mahina yung brake natin dito sa likod, ang magsasuffer yung front brake natin. Yun doon sa harap. Oo. Yun ang magdadala ng bigat lahat. Kaya kailangan dito, maintain din natin tong rear brake niya, yung drum brake. Kasi yung common ang disc brake, self-adjustment din yun di ba? So pag ito hindi nag-self-adjust, hindi na check, mauubos agad yung preno, mapupuwersa yung preno sa harap, di ba? Tama Ayun, ba? Sir, tama po, tama po. Oo, yan. So, yan. So, lilinisin daw ni Michael yan, tapos ilulubricate. So, tinuro niya sa atin yung mga lubricating point dito sa brake drum naman, no? Ayan. Salamat, Michael, sa info natin. Ayan guys, kitang-kita naman kung paano kalinis yung ating brake system. So, yung ating brake system. Nakabit na ni Sir. Sir Pablo. Ayan. May adjust na rin ni Sir yan. Ito na po, tinetesting na ni Michael yung ating brake. Michael, pa-test nga ng brake natin kung mataas ba. Malakas naman. Yung handbrake natin, baba mo, bilangin mo kung ilan. 4. Ayan, okay. 4 na click lang, no? So, ayan, nesting ni Michael. Okay na raw yung ano natin. So, ayan, Michael, paano na lang doon sa kabila? Doon sa